Welcome, welcome, welcome. Ito. Tayo ngayon ay one stop lang. Tapos transfer na din. Yun yung mas mahabang ano. Stand on the left, walk on the right. Okay, baliktad sa atin. Welcome, welcome, welcome. Yung binook natin na room is a double room sa Agoda. Hesitant akong i-book tong hotel na to sana. Medyo, ganun ako. Is every time na galing kaming labas. Would I recommend this hotel? Hey besties, welcome back again to another Singapore episode. So we just landed here at Changi Airport here at Singapore. Paulit-ulit tayo, diba? Ngayon ay pupunta tayo ng Little India kasi doon tayo naka-check-in. So time check is 11:40. So ngayon, hahanapin natin yung train. So currently, we're here at Terminal 2. Ayan, nakita ko na kung saan yung train going to the city. Both sides naman pala yung ATM. Anyways, yung nag-withdraw tayo dito sa Singapore, that's on another vlog. For sure, yun yung una ko i-upload. So, panoorin nyo din yun, okay? From arrivals, right side naman kayo. Andun yung MRT going to the city. But first, I need to load my EasyLink card. Kasi meron akong EasyLink card. Kasi I've also been here before. And si Raiden, kaso nawawala niya yung kanya. So now, ang gagamitin niya is GCash card. So tingnan natin kung compare natin kung ano. Hindi, for sure wala. For sure, mas malaki sa'yo, malamang. Kasi naka-local na ako eh. For sure, mas mahal kasi GCash card na yung gagamitin niya pang tap sa train. Tapos ako, local card nila talaga. Meron din dito oh. Pumunta pa tayo sa kabila. Meron din naman ditong ATM. May UOB din. Diyan tayo nag-withdraw kanina. But tayo pupunta sasakay na tayo dito sa Changi Airport, CG2. Bumaba lang kami and ayun, MRT. Punta rin pala itong T3. Kasi connect naman yung tatlong terminal nila. Apat pala terminal nila. Ang tanong, saan ako mag-reload? Teka, check ko if may machines dito. Ayun, may machine. So, hopefully, pwedeng credit card yung pambayad. Actually, nasa GCash yung pera ko. Tapos, yun yung pang load ko. Dun sa EasyLink. So, try lang natin. Ito yung EasyLink na ginagamit ko before. Dito tayo kasi ang pagbabayad natin is card. Debit card. Ayan. Saan daw? Dito. Perfect! That's so easy. Ayan na. Ito pala, oh, may bilihan ng EasyLink card. If wala kayo, hindi ko na alam kung magkano kasi ginagawa pa siya. But anyways, ayan, katabi lang naman yun nung kiosk. Ayan, EasyLink. Pero yung akin kasi binili ko sa 7-Eleven, kaya may design. Yung nandito kasi is generic lang yung design nila. White lang. Sa 7-Eleven kayo bumili kasi yung akin Winnie the Pooh. Saan na ba? Wait lang, pakita ko sa inyo. Janet! O, diba? Cute. Si Winnie the Pooh. Tapos, meron din map dito. Actually, downloadable naman yan. Meron yan sa Google, makikita nyo. If mas madali for you ma-interpret yung mga ganyan, yung like, ibang map, iti-trace nyo. O, kasi mas bet ko yung nakikita ko kung saang area siya papunta. Gets nyo ba? Kaysa yung magbe-base sa color. Si Ray kasi color siya nagbe-base. Ako kasi ayoko nung color. Nalilito ako. Then, nagbe-base ako dun sa kung saan siya papunta. Like, example, Bukit Panjang, downtown, Bukit Panjang, ganun, etc. Doon ako nagbe-base para sure ako tama yung masasakyan ko. Yung pinakamurang price nung train dito, if one station lang, 128. So, yun yung pinakamura. Ang na-compute ko going to our hotel is 224 SGD. Ito tayo ngayon, and then bababa tayo ng Expo. Magta-transfer tayo here kasi tayo ay bababa sa Bukit Panjang. Nasaan yun? Tama ba? Bukit Panjang yun. O, diba? Hindi ako sanay sa... Jalan Alor. Jalan Besar. Ayan, Jalan Besar pala. Ayan. So, maraming stops. Tayo ngayon ay one stop lang. Tapos transfer na din. Yun yung mas mahabang ano. Sundan nyo lang yung mga signages. Don't forget, if nandito na kayo sa Singapore, sa escalator especially, stand on the left, walk on the right. Okay, baliktad sa atin. Huwag nyo kakalimutan.
Okay, naka-exit na tayo ng Jalan Besar Station. So, ngayon ay paakyat tayo. Hindi pa pala tayo naka-exit. Sa Jalan Besar pa rin tayo, pero exit tayo sa exit B. By the way, hindi ko pa nabanggit, tayo po ay mag-stay sa Taiho Hotel sa may Little India. So, let's go. Samahan nyo kami. So, from here, sa Jalan Besar Station, lalakarin na lang natin going to hotel. Ilang minutes? 11-minute walk. Pag mga saktong pace lang. Ramdam ko na yung lagkit. Actually, mas mainit sa atin. Mas malagkit lang dito. And yung init sa atin kasi is nakakasakit ng balat. We're here! Diyos ko, lapot na ako. Yung bangs ko, pumawi sa dalawa. Nakapantalon pa kami, nakaganito pa ako para pamala. Akala mo naman may interview, o kaya magninina, o kaya magsasampa ng kaso, o diba? Diyos ko, napakainit. Pero look, ayun na yung Mustafa, jewelry. Wait lang. There. Ayun doon. 12:55. I don't know if pwede na mag-check-in. Kasi 3 p.m. pa yung check-in. But, we'll try our best. Sana payagan tayo. Ayan. Naka-lunch break daw sila dun. Be back soon. Yay! So, our room is already ready. Time check. Ano pa lang, 1. So, siguro dahil wala rin masyadong naka-check-in. I don't know. But, thank you, Lord. Makakapag-freshen up tayo ng bongga. Lakit na. Ayan. May elevator naman sila. Second floor daw tayo. Second floor. Ayan. Perfecto. May tubigan dito. Kasi may tumbler kaming dali. Welcome. Okay, room tour. So, ngayon, yung binook natin na room is a double room sa Agoda. And ilalagay ko na lang dito sa screen yung price. Pagpasok mo, bed na agad. May towel, 2 unan. And then, meron desk dito. May mirror. Ayan. Aircon. May sabitan dyan ng gamit. May ref. Pero parang ayokong buksan kasi medyo luma na siya. And hindi naman siya suffocating kasi may window. Kalsada naman na yan. Ayan o. May window naman. Sliding naman yan. Pwedeng isara natin. Tapos may TV. May TV, maliit. And then CR. How's the CR? Hopefully it's clean. It's clean. Alam nyo, ang basehan ko ng magandang hotel, yung CR, ayoko nang madumi. And buti na lang, maayos-ayos siya. So, may bidet. So, yun. Thank you na may bidet. And may hot and cold shower. Ayan, yung shower, may sabitan, may mirror ulit, may soap naman. I don't know if may toiletries, parang wala. So, may outlet here, 3-prong. And may outlet dito sa bedside. Kailangan nyo rin ng adapter dyan, for sure. Ayan, no. Iba yung outlet. And then, sa kabila, ganun din. Meron din. Nakalimutan ko sabihin, meron palang provided na tubig, mga milk tea, coffee, may teaspoon dyan, thermos. Yun lang naman yung amenities. May toilet tissue. Yun. Actually, yung room is luma. To be honest with you. Ayoko nga buksan yung ref eh. Tapos, hesitant akong i-book tong hotel na to sana. Kasi, based on the review sa Google or sa TripAdvisor, sobrang dami daw ipis ng hotel na to. Yung maliliit. Hindi naman yung malaki lumilipad, yung maliliit lang. Kaya, nagdala kami ng cockroach, what do you call this? Cockroach trap. Basta nagdala kami ng ganun. Para sure. And yun. Pero yun nga. Yung observation ko is chip na yung mga paint ng walls. Luma na talaga siya. By the way, wala rin palang breakfast tong room na to ha. I mean yung hotel na to in general. Tapos, maganda pa nun, kahit 3 p.m. yung check-in, 1 p.m. Dito na kami, pinayagan namin kasi available naman na yung room. Okay, balitaan ko kayo sa magiging observations ko sa magiging 3 nights na stay natin dito. Like, in terms of accessibility, if worth it ba yung presyo,
location, service ng hotel, and lahat na magiging observations ko, negative man or positive. Okay, so abangan nyo yan! Hey guys, so we are now down to our last day here at Singapore. As usual, sasabihin ko lahat ng naging thoughts ko, nag-experience ko during our stay dito sa hotel na to, which is itong Tai Ho Hotel. Okay? So, i-breakdown ko yan sa price, sa service, sa amenities, location, and mga other thoughts ko. And of course, if marirecommend ko ba itong hotel na to. Okay? So, nilista ko dito lahat para wala akong makalimutan. Okay? So, let's begin. Let's go first sa price. So, ang price ng hotel na to is 8,543.52 and 3 nights yon na stay. So, good for 2 people. Ang lumalabas niyan, take for 2 lang ang per pax for 3 nights. For the price, for me, I think it's very good na sobrang affordable niya. Kasi meron kaming supposedly, pagsistayan dapat na isa pang hotel, pero that is around 12,000 pesos for 3 nights. Wala ring breakfast yun. But itong hotel na to is walang breakfast, okay? So, we have to, after we wake up, mag-prepare, we have to eat breakfast outside. Next is the room service. So, every day, nalilinis yung kwarto and natapalitan lahat ng towel. Re-replenish yung coffee, yung mga sachets ng coffee, tea, and may bottled water din na ino-offer per day. So, araw-araw nila pinapalitan yun lahat. Meron ding water refilling station just outside ng room natin. So, may hallway dyan, which is a big deal. Dahil syempre mahal ang tubig dito sa Singapore. Siguro sa 7-Eleven, nasa $2. Di kasi kami nakatry bumili. Sa Marina Bay, $3. Isipin nyo, ang laking matitipid. If meron tubigan yung hotel nyo, mag-refill lang kayo to the day, tapos magdala na lang kayo ng inyong tumbler. Next is the room amenities. So, yung aircon, mabilis lumamig. Like, 20 degrees. Sobrang ginaw na kami. Ang liit din ng kwarto. Hindi mo maliit. Sakto lang yung kwarto. So, which is good kapag galing ka sa labas dahil mainit sa labas. And the bed is sakto lang. Mararamdaman mo yung spring. Matigas, kaya na matigas, pero okay lang, nakakatulog naman ako since sobrang pagod din kami. And walang iron present sa kwarto, kailangan mo siyang hiramin downstairs. Walang blower, no toiletries na kasama except yung hand soap na dispenser doon sa CR. Tapos may hanger din for your clothes. Meron ding tissue na provided, and may bidet. May hot and cold shower, malinis din yung CR. Yun nga lang, ang napansin ko na medyo ganun ako, is every time na galing kaming labas, pagpasok, syempre, sarado yung kwarto, kulong. Nasa Little India ako. So, pagpasok mo, amoy spices, amoy sibuyas. Yung sibuyas talaga yung number 1 na magsisting sa amoy nyo. Pero siguro after a minute, wala na rin siya. Kasi diba magbubukas na yung aircon. So, after a minute, wala na yung amoy. So, buti na lang mabilis na. Hindi naman siya naglilinger. May mga outlets din. Dito sa dalawang side ng bed. Doon, may dalawa din. So, total of 5 pala. Total of 5. Actually, nag-hesitate kami i-book tong hotel na to. Kasi what we saw online is marami daw kasing ipis yung hotel. Pero, contrary din sa nakita namin sa Google reviews, sa Agoda, sa TripAdvisor, wala akong na-observe kahit isang pirasong ipis. So, nagdala kami actually nung cockroach trap. Wala naman din kaming nahuli. So, which is good. Thankfully, wala kaming nakita. Siguro, I cannot attest dun sa other parts ng hotel sa ibang floor. Pero kasi we're staying at the second floor, wala naman. So, I'm not sure if meron sa mga upper levels. Hanggang 7th floor kasi itong hotel na to. So, I'm not sure if meron sa taas. Pero itong second floor, I can tell you wala. Itong kwarto namin wala at all. And then, the Wi-Fi speed, mabilis. Pwede kang enough naman siya for social media scrolling, for YouTube, for Netflix. Kasi, ito, chinek ko kanina. Ang speed is, ito, 89.71. So, okay na yan.
For me, okay na yan. Let's proceed sa location ng hotel. Sobrang lapit sa Mustafa. Like, hindi makatabi. Siguro, isang block lang. Tapos yun na. Pero kasi like, maliit lang yung block. So, Mustafa na yun agad. Meron sa kabilang, sa tapat ng entrance ng hotel, merong City Square Mall. So, sa City Square Mall, nandun yung Donkey, Uniqlo, SB, maraming kainan, mall. Tapos, sakto dun sa area na yon, andun na rin yung MRT station, may malapit na agad doon. Siguro 3 to 4 minutes walk. Tatawid lang kayo eh. Tapos, pagpasok nyo ng mall, connected naman na yun sa subway. So, bababa lang kayo. Yun na yun. Sa baba, maraming kainan. Located tayo sa Little India. May vending machine outside the hotel. And meron 24/7 na coffee bean dyan sa katabi nitong establishment na to. Yun nga lang, walang convenience store. Pero kasi, malapit na yung Mustafa. And Mustafa is a grocery center. Might as well, doon na lang kayo pumunta. But if convenience store yung hanap nyo, like yung mag-iinit ng pagkain, walang malapit dito. Let's go to my other thoughts. Pwede mag-iwan ng luggage sa baba if mag-early check-out kayo. Tapos gagala pa kayo. Pwede nyo iwanan dyan lahat. Mabait naman din yung receptionist. Yun nga lang, I find it weird na nung nag-check-in kami kasi saktong 12, magwa 1 p.m. So, nasa in-between lunch break siya. Tapos nakalagay doon, currently on a break, will be back soon. Pero kasi in my other experiences sa hotel, kahit lunch break, nakaka-check-in naman. So, I don't know. Siguro dahil kasi 3 p.m. pa talaga yung check-in, kaya nag-lunch, hindi ko sure. Pero yun na, na-weirdohan lang ako. If ever you're gonna stay dito sa hotel na to, magsabi kayo ahead if dadating kayo between 12 midnight to 7 a.m. Kasi nagla-lock automatically yung door ng hotel sa baba. So, if di ka makakapasok kapag wala kang keycard ng hotel. Okay, so mag-inform kayo ahead. Kasi last night, merong mag-check-in, buti na lang nung kami sa labas, wala rin tao sa reception. So, mag-inform kayo. Lastly, would I recommend this hotel? If you're on a budget, yes, of course, I will definitely recommend this hotel kasi big deal sa amin yung water station. So, yun yung siya sa nagpapamahal ng trip, yung pabili-bili ng tubig. And alam naman natin yung weather dito sa Singapore is sobrang init, sobrang humid, as in malagkit. So, water talaga yung best friend mo dito. So, thankfully, meron yung hotel na to. Malaki yung matitipid nyo. Yun nga, yung location is a big factor also kasi tatawid lang ako, may subway na. Okay, tapos katabi ko pa yung Mustafa which is 24/7. And that concludes our hotel review here at Singapore. I hope nakatulong ako sa inyo if ever you are gonna stay here also at this hotel which is itong Tai Ho Hotel. Okay, if you have any questions, you can comment them down below or you can message me personally on my social media accounts flashed on the screen. Don't forget to subscribe and click the notification bell para update kayo sa ating future travels. Again, this is Dan Villavieja, giving you contents, anything and everything under the sun. Thank you guys for watching. I'll see you on the next one. Bye!